Sir, parang awa nyo na. Nagsasabi po ako ng totoo. Hindi ko po talaga narinig ang usapan ninyo. Paano ko naman po kayo maririnig eh? Kakatok pa nga lang sana ako pero narinig ko na may tao kaya aalis na lang po sana ako. Mabuti na lang narinig ko na nakikinig siya sa usapan natin, sir. Kung hindi, siguradong mapapahamak tayo. Sabihin mo ang totoo, Rodolfo. Ano mga narinig mo sa usapan namin kanina bago mo binala kumatok sa pinto? Maniwala po kayo, sir. Wala po ako narinig na kahit na ano. Yung oras nakakatok sana ako, ayun lang yung oras nakakarating ko lang at eksakto naman na papalis na ako nang sumilip sa pintuan si Sir Edmond. Kaya nga kala niya nakikinig ako. Kung ako sa inyo, sir, tutudasin ko na to. Hindi natin alam, baka kapag pinakawalan natin to, dumiretso pa to sa mga pulis. Ah, ganun ba? Tingnan na lang natin kung magagawa niya pa yon. Iabot mo sa akin yung baril. Sir, ano pang gagawin niyo? Parang awa niyo na po. May pamilya ako na umaasa sa akin. Huwag niyo pong gagawin yan, sir. Huwag po. Huwag! Isilid niyo yan sa sako tapos isoli niyo dun sa bahay nila. Iwanan niyo na lang sa harapan ng pintuan ng masurpresa naman yung mga hampas lupa mag-ina niya. Taon 1900, Kogon, Baybay, Leyte. Sa isang liblib na lugar sa Leyte, naninirahan ang mag-ina na sina Delia at Jaya. Simula nang iwan sila ng kanyang ama na si Rodolfo dahil sa misteryosong pagkamatay nito na hanggang ngayon ay wala pa ring linaw. Naging malungkutin na si Jaya at tanging ang ina lamang niya ang nais na palagi niyang kasama. Bata pa lamang siya nang maganap ang hinding-hindi niya makakalimutang pangyayari. Isang araw, may nag-iwan na lang basta sa bangkay ng kanyang ama sa harapan ng kanilang bahay. Nasa loob ito ng isang sako. Ngunit nang suriin nila ang labi ng ama, ay nakitaan nila yon ng 2 tama ng bala ng baril sa sentido, 4 na tama sa dibdib at 3 tama naman ng bala sa hita. At dahil nga mahirap lamang sila at sapat lamang ang kinikita ng kanyang ama noon bilang hardinero sa isang mayamang angkan ng mga gerero na kilala sa kanilang lalawigan, hindi na nila nagawa pang paimbestigahan ang kaso ng pagkamatay ng kanyang ama. Ang kanya namang ina ay labandera lamang ng mga kapitbahay tuwing araw ng Lunes, Miyerkules at Biyernes. Kaya labis ang kanilang kakapusan upang tustusan at ipagpatuloy pa ang naturang kaso ng ama. Matapos ang mahabang panahon ay hindi na naisipan pa ni Jaya na magkaroon ng asawa sapagkat tumatak sa kanyang alaala na baka mangyari din sa magiging asawa niya ang nangyari sa kanyang pinakamamahal na ama. At ayaw niyang pagdaanan ng sakit na kagaya ng naranasan ng kanyang ina nung mga panahon na yon. Bagamat hirap sa buhay, masaya naman sila sa kanilang pamumuhay. Hindi naglaon, nakapasok si Jaya sa iba't ibang uri ng trabaho at doon ay aksidente niyang nakita ang dating kaibigan ng kanyang ama na si Limuel. Jaya, ikaw na ba yan, iha? Teka po, sino po kayo? Pasensya na po, medyo hindi ko lang yata naaalala. Ako ito, si Kuya Limuel mo, yung naging kasama ng tatay mo sa trabaho noon sa Pamilya Guerrero. Naalala mo na? Ay, kayo po pala. Oo naman po, naalala ko po kayo. Kumusta po? Mabuti nakilala niyo pa po ako. Ay, mabuti naman ako, iha. Kayo ba ng nanay mo, kumusta? Alam mo bang matagal ko na kayong hinahanap, kaya lang ay pinagtago ako ng angkan ng mga Guerrero. Po? Bakit naman po nila kayo pinagtago? Kasi ganito yon. Halika nga muna. Dito tayo sa gilid para walang makakita sa atin dyan. Ganito kasi yon. Hindi ba noon ay magkasama kami ng tatay mo dun sa Pamilya Guerrero? Siya yung hardinero at ako naman yung driver. Opo, naaalala ko nga po yun.
Nung namatay nga po si tatay, hindi na rin namin kayo nakita. Kasi nga, isang araw kasi noon, maglilinis sana ng opisina ni Sir Arnulfo yung tatay mo. Kasi kasama sa trabaho niya na linisin din yung opisina ni Sir Arnulfo. Ganun po. Pagkatapos po, ano pong nangyari? Ito na nga. Sinubukan niyang katukin yung pintuan ng opisina kasi unang-una, patakaran sa amin ni Sir noon, dapat kakatok ka muna sa pintuan bago ka tuluyang pumasok. Pero nung kakatok na sana ang tatay mo, narinig niya na may nag-uusap sa loob ng tanggapan ni Sir. Parang nagmi-meeting yata sila Sir Arnulfo nung mga oras na yon. Sige po, ituloy lang po ninyo. Nakikinig po ako. Tapos nung aalis na sana siya kasi nga ayaw naman niyang makaistorbo sa meeting, eksakto naman na sumilip itong si Edmond na kanang kamay ni Sir Arnulfo dun sa pintuan. Tapos nakita ni Sir Edmond na paalis na ang tatay mo. Kaya ayun, inakala niya na matagal nang naroon sa pintuan yung tatay mo. Inakala nila na nakikinig siya dun sa usapan nila. Tapos po, ano na po ang kasunod na nangyari? Tinawag siya sa loob ng opisina. Ipinatawag siya ni Sir Arnulfo. Tapos ako naman, nagtago na ako nun sa likod ng mga basurahan habang pinakikinggan ko kung anong magaganap. At tama nga ang hinala ko kasi napagbintangan nga ang tatay mo na nakikinig sa usapan nila. Kaya ayun, narinig ko pa nga parang nagmamakaawa si Rodolfo noon. Tapos ilang minuto lang ang lumipas ay bigla na lamang may narinig na akong malakas na sunod-sunod na putok ng baril. Ay sigurado ako na si Sir Arnulfo ang pumatay sa kanya. Totoo po ba talaga yung sinasabi niyong yan, Kuya Lemuel? Sigurado ako, Iha. At kung makakapagdemanda ka, handa akong humarap bilang testigo. Mga hayop sila. Matapos nilang pakinabangan ng tatay ko, papatayin na lang nila ng ganun-ganun na lang. Kaya nawala rin ako matapos ang pangyayaring yun. Kasi pinagbantaan ako ng mga gerero na magpakalayo-layo na raw ako kung ayaw ko madamay, pati ang pamilya ko. Alam kasi nila na alam ko ang buong pangyayari. Gusto ko lang pong malaman, ano po kaya yung ikinakatakot nila na marinig ng tatay ko na pinag-uusapan nila? Meron po ba kayong ideya? Alam mo kasi ganito yan, Iha eh. May mga sindikato kasi sila. Silang pasimuno ng pagawaan at bentahan ng mga ipinagbabawal na dinamita. Mga wala pala silang kwentang tao. Sila naman pala tong may masasamang gawain tapos ibang tao pang ginagawa nilang masama. Siya, paano? Lalakad na ako, ha? Ito nga palang numero ng telepono ko. Tawagan mo na lamang ako kung sakaling makapagdesisyon ka na magdemanda, ha? Hindi na ako magdedemanda, Kuya Lemuel. Mag-aaksaya lamang ako ng pera at panahon sa bulag na batas na yan. Masigit pa doon ang gagawin ko. Maghintay lang sila. Iisa-isahin ko ang angkan nila at hindi ako titigil hanggat hindi ko sila nauubos. Iha, huminahon ka. Siya, sige, mauna na ako, ha? Nasabi ko naman na yung matagal ko nang gustong sabihin sa inyo ng mama mo. Maraming salamat sa pagbibigay alam sa akin ng tungkol dito, Kuya Lemuel. Ngayon, mapapanatag ng kalooban namin ni Nanay dahil alam na namin kung ano talagang tunay na ikinamatay ni Tatay. Sige, Iya, mauna na ako. Ikumusta mo na lamang ako sa nanay mo. Ay, teka, ito pala, para sa inyo. Kakanin yan. Alam kong paborito yan ng nanay mo. Maraming salamat po, Kuya Lemuel. Yun ang mga bagay na natuklasan ni Jeya mula sa dating kaibigan ng kanyang ama na si Rodolfo. Kaya naman, labis ang galit sa kanyang puso ng mga sandaling yon. At dahil sa pagsiklab ng kanyang puot, isang desisyon ang kanyang ginawa. Sigurado ka na ba dyan sa gusto mong gawin, anak? Matagal ko nang pinag-isipan at pinagplanuhan to, Anay. Kaya huwag ka mag-alala. Magiging maayos ang lahat. Anong trabaho naman ang papasukin mo doon, anak? Simple lang, Nay. Magsisimula lang muna ako doon sa alam at komportable kong gawin bilang kasambahay. Anak, hindi madali ang trabaho na papasukin mo. Nay!
Relax lang kayo, okay? Kaya ko na to. Huwag niyo na akong isipin pa. Huwag kayong mag-alala, susulatan ko kayo tuwing linggo. O sige anak, kung talagang hindi na kita mapipigilan pa, mag-ingat ka na lamang ha? Opo, Nay. Huwag po kayo masyado mag-alala sa akin. Matapos magpaalam sa kanyang ina, agad nang umalis si Jeya. Pupunta siya sa isang liblib na lugar na itinuro sa kanya ng kanyang kaibigan. At doon ay lalapit siya sa angkan ng mga mambabarang at magpapaturo siya ng itim na karunungan. Matapos ang mahabang biyahe ay sa wakas, narating na rin niya ang bahay ng tita na itinuro sa kanya ng kanyang kaibigan. Nakaramdam siya ng kakaibang aura sa paligid. Sobrang tahimik at wala ni isa mang tao ang makikita sa labas. Nasa ganoon siyang pag-iisip habang nakatayo at nakatingin sa kalawakan ng paligid nang biglang may nagsalita sa kanyang likuran. Sa tansya niya ay nasa edad 50 na ito. Ikaw na ba si Jeya, iha? Ay, kabayong limang ulo! Ay, pasensya na po. Opo, ako nga po si Jeya. Paano niyo po nalaman? Bakit? Mukha bang may iba pa akong hinihintay? Ang sungit naman nito, hindi naman kagwapuhan. Anong sinabi mo? Naririnig kita at alam ko kung ano nasa isip mo. Ay, wala po yun. Ang sabi ko po, nahihina po ako. Malapit labang tayo sa bahay. Doon ka na umihi. Nang marating nila ang bahay ni Mang Dante ay parabang ayaw na niyang tumuloy. Pero sa tuwing maaalala niya ang paghihiganti na gagawin para sa kanyang ama, ay nanunumbalik ang galit sa kanyang puso. Bakit gusto mong matutong mambarang? May gusto lamang po akong paghigantihan. Mga taong walang puso at walang awa sa mga kagaya naming mahihirap at tukha. Namatayan ka ng mahal sa buhay? Niloko ka ng kasintahan? O sinaktan ka ng kapitbahay? Tama po yung una niyong sinabi. At hanggang ngayon, hindi ko pa rin matanggap yung sakit. At hindi ko alam kung matatanggap ko pa o habang buhay ko na lang nadadalhin ng galit. Yan ang kauna-unahang kailangan para matuto kang mambarang. Dapat buo ang loob mo. Dapat galit ka. Dapat marami kang sama ng loob. At dapat handa kang pumatay at mamatay. Matagal ko na pong pinag-isipan to. Nagkaroon lang ako ng higit na pagnanais na gawin to nang malaman ko mula sa isang kaibigan na sinadya pala talagang patayin ng tatay ko. Sadyang nakakagalit ang mamatayan ng mahal sa buhay, lalo na kung wala siyang kalaban-laban. Tama po kayo dyan. Pero tito, matagal po bang matutunan ang pambabarang? Depende sa'yo. Depende kung hanggang saan ang antas na nais mong matutunan. Ang gusto ko lamang po ay makaganti at bawian ng buhay ang mga pumatay at sangkot sa pagkamatay ng aking ama. Sige, tuturuan kita. Pero ayoko ng taong duwag. Gusto ko maging matapang ka, yung walang kinatatakutan. Kaya mo ba? Hindi po ako mag-aaksaya ng panahon para magpunta dito kung hindi ko kaya ang gagawin ko. Kung ganon, magsisimula na tayo mamayang gabi. Sa tuwing ganong oras lamang isinasagawa ang pag-aaral ng itim na karunungan. Kaya dapat handa ka. Nakahanda po ako. Alang-alang sa katarungan sa pagkamatay ng tatay ko. Siya nga pala. Ako si Mang Dante. Ako nga po pala si Jeya. Oo, kilala na kita. Hindi mo na kailangang sabihin. Ang sarap patukan ng mamang to ah. Ilakas mo, hindi ko naririnig. Ipapaalala ko lang sa'yo. Nababasa ko ang nasa isip mo. Hindi mo pa nasasabi ay alam ko na ang iyong iniisip. Pasensya na po, hindi na mauulit. At dahil determinado siyang matutunan ang pambabarang, ginawa niyang handa ang sarili para doon. Kinagabihan, nagsimula na siyang turuan ni Mang Dante ng panimulang hakbang para sa pambabarang. Noon lang niya nalaman na si Mang Dante pala ang isa sa mga pinuno o lakan ng mga mambabarang. Malawak ang kaalaman nito hinggil sa larangan na yon. Alisin mo yung kurtinang itim na nakataklob.
Alin po? Ito po ba? Oo, hawiin mo yung tela na yan para makita mo kung ano ang natatakpan yan. Nang hawiin ni Jeya ang itim na kortina, ay tumambad sa kanya ang kahon-kahon na iba't ibang uri ng mga insekto. May alupihan, ipis, langgam, mga daga, palaka, linta, bulate, uod, garapata, tipaklong at kung ano-ano pang insekto. Dahil doon, napasigaw siya sa magkahalong takot at pandidiri. Ay, kabayosan po ang ulo! Ay, ano ba ang mga yan? Totoo po ba lahat yan? Hindi yan mga laruan? Tunay ang lahat ng mga yan. At kailangan mo silang alagaan para magamit mo sa ritual ng pambabarang. Kailangan mo silang pakainin para sumunod sa lahat ng mga iuutos mo. Ganun pala yun? Pero ang dami naman. Lahat po ba yan nagagamit ninyo? Maaari mong gamitin ang lahat ng yan sa iisang tao lang na nais mong barangin. Mas marami, mas mabilis ang epekto. Mas mabilis mamamatay ang biktima mo. Eh ano naman po itong nasa divider na parang mga aklat? Yan ang mga aklat ng itim na mahika. Grimoryo ang tawag sa mga aklat na yan. Naglalaman ng mga dasal at orasyon sa pambabarang. Ang dami ko palang dapat kabisaduhin. Sa una ka lamang mahihirapan. Tanging determinasyon at labis na intensyon ang magpapabilis para matutunan mo ang lahat ng ito. Halika dito at may ipapakita pa ako sa iyo. Ano naman po yan? Ang daming iba't ibang klase ng manikang gawa sa tela at saka iba-ibang kulay. Nagagamit niyo ba lahat yan? Oo naman. Depende sa bibiktimahin. Bata, matanda, babae, lalaki. Depende kung alin ang nais mo. Halika dito at may ipapakita pa ako sa iyo. Ano naman po ito? Ang dami. Mga karayom na iba't ibang sukat at kulay. Depende din ba ang paggamit niyan sa bibiktimahin? Oo, lahat ng gagamitin mo ay depende sa uri o klase ng bibiktimahin mo. At ito na ang pinakahuli. Ha? Ano naman ang mga yan? Ang daming dibotelya? Mga gamot po ba yan? Hindi. Ito ang mga lason ng masasamang halaman. Kung gusto mong paslangin ng tuluyan ng iyong biktima, maaari mong gamitin ang mga yan. Ibig sabihin, pwede niyo palang patayin ang inyong biktima sa isang iglap lang? Tama ka. Sa kamay mo nakasalalay ang itatagal ng buhay ng iyong biktima. Parang ang saya nun na. Sana mabilis ko lang matutunan to. Tutulungan kitang matuto sa lalong madaling panahon para maisagawa mo na ang iyong paghihiganti. Hindi naging madali para kay Jeya na pag-aralan ang pambabarang. Kinakailangan nun ng buong tiyaga at dedikasyon. At higit sa lahat, kailangan ng matigas na puso at handa kang pumatay at mamatay. Mabilis na lumipas ang ilang linggo, buwan at 2 taon. 2 mahabang taon bago natutunan ni Jeya ang lahat, mula sa mga orasyon at dasal hanggang sa kung paano gumamit ng mga insekto para sa nais niyang patawan ng parusa. Naging dalubhasa si Jeya sa tulong ni Mang Dante, at nang marunong na siya ay nagpaalam na siya sa matandang mambabarang. Maraming salamat po sa lahat ng tulong niyo sa akin, Mang Dante. Utang ko po sa inyong kaalaman na ito. Walang anuman, Jeya. Salamat din sa pagtitiwala mo sa aking kakayahan. Naway magtagumpay ka sa gagawin mong paghihiganti. Matapos na magpaalam si Jeya sa mambabarang, muli niya nang tinahak ang landas pabalik sa kanilang baryo. Ngayon ay tila halos abot kamay niya na ang tagumpay para sa katarungan ng kanyang tatay na namatay sa kamay ng kanyang amo. Mabilis na uminog ang mundo kay Jeya
Muli siyang nakabalik sa lugar nila, bit-bit ang pagnanais na makapaghiganti sa mga nanlapastangan sa kanyang pinakamamahal na ama. Puno ng pagpapanggap habang nakasuot ng luma at punit-punit na damit. Nilagyan din niya ng lumang tela ang kanyang ulo na magsisilbing belo at talukbong upang mas lalo siyang magmukhang sinauna at walang kamuwang-muwang na nilalang. Malakas ang loob niya na kumatok sa bahay ng mga gerero. Tao po! Tao po! Ilang minuto pa siyang kumatok ng paulit-ulit at maya-maya isang may nakakatakot na muka at balbas sarado ang nagbukas ng gate. Oh, sino ka naman pulubi ka? Anong ginagawa mo rito, ha? Kuya, gusto ko lang po sanang magtanong. Baka kailangan niyo ng makakasama sa bahay kahit po katulong lang. Ikaw nga, huwag mong sirain ang araw ko, ha? Ang ganda-ganda ng umaga ko, sinisira mo. Lumayas ka dito! Alis! Ngunit hindi nagpatinag si Jeya at buo ang loob na isinakatuparan ang kanyang binabalak. Narinig niya na may yabag ng mga paa na papalapit sa gate kung saan sila naroroon. Edmond, sino ba yung kausap mo at ang tagal mo makabalik dito sa loob? Ay, pasensya na madam. Kasi naman tong pulubi na to nangungulit Gusto daw magtrabaho dito kahit kasambahay lang. Bakit naman hindi? Naisip ko lang, bakit hindi natin siya tanggapin para naman may mautus-utusan tayo at mapaglaruan? Papasukin mo siya. Mga hayop, ngayon napatunayan ko na kung gaano kasama ang mga puso at gaano kaitim ang mga budhi ninyo. Tingnan natin ngayon kung sino ang totoong mapaglalaruan. Matanong ko nga lang pala, babaeng pulube, ilang taon ka na? May asawa ka na ba? Hindi kasi ako tumatanggap na may asawa na kasi ayaw ko ng dagdag palamunin dito sa bahay. Wala po akong asawa. 30 taong gulang na po ako at wala na po akong pamilya. Solo na lang po akong namumuhay. Mabuti kung ganon. Ay siya nga pala, doon ka matutulog sa isang bakanteng kulungan ng mga aso, ha? Ayaw kong pumasok ka dito sa loob ng bahay namin. Bawal dito ang basurang kagaya mo. Sige po, wala pong problema sa akin kahit saan niyo ako patulugin. Magsisimula ka na magtrabaho ngayon, pero hindi ka sa loob ng bahay ko, ha? Ayoko madungisan mo ang sahig ng mamahalin kong bahay. Kung ganon, ano po magiging trabaho ko dito? Simple lang naman, araw-araw kang hahalik sa mga paa ko, pero gusto kong gawin mo yon habang nakasapatos ako, ha? Madam, masyado naman po yatang mahirap yung ipinapagawa nyo. Wala na po bang iba? Mahirap ba? Di sige, iba na lang. Lumayas ka na lang sa harapan ko ngayon din. Kung ayaw mong gawin ang ipinapagawa ko sa'yo, pues makakaalis ka na. Ay hindi po, sige po, papayag na po ako. Basta wag lang po ninyo akong paalisin dito. Madali ka naman palang kausap Ang dami mo pang arte. Sige na, simulan mo ng trabaho mo ngayon din. At pikit matang lumuhod si Jeya sa harapan ni Sylvia habang humahalik sa sapatos ng ginang. At nang makita yun ni Edmond ay tila lalo pa ito ng asar at nais gumaya sa among babae. Madam, mukhang gusto ko rin yung pinapagawa mo sa kanya. Hoy, pulubin Jimay, pagkatapos mo dyan, itong sapatos ko naman ang linisin mo, ha? Bilisan mo! Huwag ka nga munang istorbo dyan, Edmond. Hindi pa ako tapos. Meron pa dito sa kabila. Di ba, Hineng? Ano pang hinihintay mo? Gawin mo nang ipinag-uutos ko kung ayaw mo mapatalsik ka dito. At dahil nga wala pa siyang gagawin ng araw na yon dahil kararating pa lamang niya sa mansyon, nagsunod-sunuran muna siya sa mga ito. Dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi nila magugustuhan ang mga susunod na mangyayari. Kinabukasan, maagang nagising si Jeya dahil sa tawag ni Edmond. Kahit paano ay nakatulog naman siya na mahimbing dahil binigyan siya ng maayos na kwarto ng kanyang among babae sa likurang bahagi ng bahay. Nang sabihin pala nito kahapon na doon siya patutulugin sa kulungan ng mga aso ay nagbibiro lamang ang madam.
pero ramdam pa rin niya ang pangmamata nito, kaya para sa kanya, hindi pa rin yun ligtas sa kanyang paghihiganti. Hoy, Pulube, baka nakakalimutan mo. Katulong ka dito, hindi ka bisita. Aba, anong oras na? 5:00 na ng umaga, tulog ka pa. Imbis na ako natutulog pa ng ganitong oras, ako patuloy ang ginising nila madam para lang gisingin ka. Pasensya na po kayo, Sir Edmond. Napagod po kasi ako kahapon at kagabi sa mga trabaho dito. Ganon. Ibig sabihin nagrereklamo ka na? Di ba ikaw naman na may gusto na magtrabaho dito? Baka gusto mong sabihin ko kay Sir Arnulfo na nagrereklamo ka, na mapatalsik ka na kaagad. Naku, wag po pakiusap. Hindi na po mauulit. Pangako, ngayon lang po ito kasi hindi pa po sanay ang katawan ko sa ganitong gawain. Ang dami mo pang satsat dyan. Bumangon ka na nga. Ipinatatawag ka nila Madam at Sir Arnulfo. Hindi uubra yung katamaran mo dito, ha? Sige po, maghihilamos lang po ako. Susunod po ako kaagad doon. 3 minuto lang ang ibibigay ko sa'yo, ha? Kapag wala ka pa dun sa loob ng 3 minuto, ikakandado kita dyan sa hawla mo. Naintindihan mo? Opo, susunod po ako kaagad. Galit na iniwan siya ni Edmond matapos nagisingin at sabihin sa kanya na ipinatatawag siya ng mag-asawang amo. Ngayon pa lang niya makikilala ang among lalaki dahil hindi niya ito nakita kahapon. Marahil ay madaling araw na itong nakauwi at ngayon ay aalis ng muli ng maaga. Matapos niya maghilamos at magpunas ng muka, nagsuklay lang siya ng bahagya saka tinungo na ang sala ng bahay. Kinakailangan pa niyang dumaan sa hardin na nasa gilid ng kabahayan bago marating ang mismong pintuan noon. Oh, gising na pala ang hampas lupang Pulubi. Halika dito, may sasabihin ako sa'yo. At sana intindihin mong mabuti, ha? Sige po, ano po yun? May mga kailangang bilhin ang Sir Arnulfo mo sa labas. Kailangan niya ng tagabitbit. At total, ikaw naman ang katulong dito, kaya ikaw ang gagawa nun. Sige po, wala pong problema. Ikaw ba si Jeya, iha? Siguro naman ay nasabi na sa iyo ng Ma'am Sylvia mo at ni Edmond ang mga kailangan mong gawin dito. Ayaw ko nang tatamad-tamad at hindi uubra sa akin ang tatanga-tanga. Naiintindihan mo? Opo, sir. Nasabi na po nila sa akin ang lahat at naiintindihan ko naman po. Ano nga po ulit yun? Abay, anak ng teteng, oo. Uulitin ko pa ba talaga? Ay, hindi po. Joke lang po yun, sir. Teka, ano nga palang pangalan mo? Para naman alam namin kung sino ang hahanapin sakaling may nakawing ka dito sa mansyon namin. Jeya po, sir. O siya, sige, Jeya. Sasamahan mo ako sa labas, ha? Lahat ng mga ipamimili ko, ikaw ang magpapasok sa kotse. Naintindihan mo? Sabi ko lahat. Ibig sabihin, kay mabigat o magaan, bubuhatin mo para ilagay sa sasakyan. Maliwanag ba? Opo, sir. Mabuti kung ganon. Edmond, pakihanda na ang sasakyan. Nakahanda na po, sir. Pwede na po ba akong bumalik ulit sa pagtulog? Sige, mabuti pa nga matulog ka na ulit. At sana huwag ka nang magising pa. Ay, sir, huwag naman po sanang ganon. Palabas na sana sina Jeya ng pintuan ng bahay nang makita niya ang isang binatilyo na lumabas sa isang silid at nakabihis ng uniforme na tila papasok ito sa eskwelahan. Ngumiti siya dito bilang pagbati, ngunit hindi siya pinansin nito at sa halip ay tinapunan lang siya ng matatalim na tingin. Oh, Vince, anak, mabuti at naabutan pa kita bago bumalik sa pagtulog. Ayusin mo ang pag-aaral mo, ha? Huwag kang tutulad sa ibang bata dyan na puro pagbubulakbul lang ang inaatupag. Sige na, pumasok ka na. Nalaman ni Jeya na Vince ang pangalan ng bata at anak pala ito ni Edmond. Ngunit ang ipinagtataka niya ay kung bakit tila malamig ang pagtrato ng bata sa ama, para bang hindi siya komportable na kausap ito. Nasa malalim siyang pag-iisip nang maramdaman niya na may humawak sa patilya ng buhok niya at siya ay hinila. Ikaw babae ka, masyado kang tsismosa. Kanina pa naghihintay ang sir mo sa labas tapos ikaw nakatanga ka lang pala dito? Aray, Madam Sylvia, nasasaktan po ako. Sa susunod, huwag ka nang kung saan-saan patitingin. Madali ka. Napahawak sa buhok si Jeya nang pabalya siyang isinakay ng among babae sa likurang bahagi ng sasakyan ni Arnulfo.
Mangyak-ngiyak siya sa sakit sa pagkaladkad sa kanya nito papunta sa loob ng kotse. Matapos ang halos 1 oras na biyahe, nakarating na rin sila sa kanilang pupuntahan. Bumaba sila ni Arnulfo at sinenyasan siya nito na sumunod lamang sa likuran. Tila isang malaki at malawak na palengke yon dahil halos lahat ng paninda ay mabibili mo na roon. Maya-maya, sinenyasan siya ni Arnulfo na huminto at maghintay na lang muna. Napaatras naman siya ng kaunti upang humanap ng tamang pwesto para maghintay. Ngunit sa pag-atras niya ay hindi niya nakita na may lalaki pala na nasa kanyang likuran at nabundol siya nito ng bahagya. Ano ba naman? Tumingin ka nga sa nilalakaran mo. At ako pa may kasalanan, ha? Paano ka ba naman hindi makakabangga? Meron bang naglalakad na nakatalikod? Hoy, hindi ako naglalakad. Napaatras lang ako kasi basa ng tubig ang dadaanan doon, kaya dito ako pumunta sa tuyo. Siya nga pala, hindi hoy ang pangalan ko. Ako si Ricky, ang gwapo, matipuno at simpatikong antingero dito sa baryo ng Kogon. Ano naman ang pakialam ko? Lumayas ka nga sa harapan ko. Wala akong pakialam sa'yo. Di sige, kung yun ang gusto mo. Pero baka lang kailanganin mo ng tulong ko. O may kilala kang kailangan ng tulong ng isang manggagamot, antingero na kagaya ko. Sabihin mo, puntahan lang ako dito. Nandito lang ang gwapo at matipunong antingero. Mas minabuti ni Jeya na wag na lang magsalita at maghintay na lamang sa pagtawag ng kanyang amo na natatanaw niya sa di kalayuan. Hinihintay na kumaway ito sa kanya bilang hudyat ng pagtawag, ngunit tila ilang minuto pang abala ito sa pakikipagnegosasyon sa kanyang kausap. Nang nagpalinga-linga siya ng paningin sa paligid, ay tila isang bula na naglaho na lang bigla ang lalaki na nagpakilalang Ricky. Sa puntong yon ay napabulong siya sa sarili. Mukhang may sisira sa plano mo, Jeya. Pero huwag kang magpatinag. Kailangan mong tuparin ang misyon mo na makuha ang katarungan sa pagkawala ng tatay mo. Napapitlag siya nang marinig ang pagtawag sa kanya ng among lalaki. Nakalapit na pala ito sa kanya at kanina pa siya nito kinakawayan at tinatawag. Ano ba nangyayari sa iyo at para kang nawawala sa sarili mo, Jeya? Kanina pa kita tinatawag, Dinaig mo pa yung bingi. Kala, kunin mo yung mga pinamili ko doon at buhatin mo papunta doon sa sasakyan. Mauna na ako doon, ha? Ikaw nang bahala magbuhat ng mga yon. Pasensya na po, sir. Sige po, ako na po ang bahala doon. Matapos yon ay agad na pinuntahan ni Jeya ang tindahan kung saan binili ng amo ang mga sinabi nito. Ngunit nagtaka siya kung bakit puro bulto-bultong karton at matitigas na papel lamang ang mga yon. Ilang karton ang mabibigat na binuhat niya ng 3 balik mula sa tindahan hanggang sa kanilang sasakyan. Kaya naman nang matapos ay habol hininga siya sa pagod. Bilisan mo, pumasok ka na agad at aalis na tayo. Hindi tayo pwedeng abutan ng mga manghuhuli dito. Bagamat nagtataka sa mga sinabi ng amo ay hindi na lamang siya kumibo. Ngayon ay mas nakilala na niya ang mga ito ng harap-harapan. Sa kasalukuyang nararanasan niya sa poder ng mga gerero, masasabi niya na totoo nga ang mga ikinuwento sa kanya ni Lemuel. Ikaw pala ang Arnulfo na pumatay sa aking tatay. Ngayon ay mas kilala ko na ang pagkatao mo. Mas magiging madali na sa akin para isakatuparan ng mga plano ko. Maghintay ka lang, darating din ang oras mo. Habang sinasabi yon sa sarili, unti-unti niyang binubuo ang kanyang mga plano sa isip. Napapangiti siya ng lihim dahil nakikita niya sa kanyang imahinasyon kung ano ang kahihinatnan ng buhay ng mga gerero matapos niyang isagawa ang kanyang paghihiganti. Lumipas ang ilang araw at linggo, parang naging normal na lang ang lahat kay Jeya. Tila ba normal na rin lang sa kanya ang mga masasamang pagtrato ng kanyang amo, pati na rin ni Edmund. Humahanap lamang siya ng tiyempo at magandang pagkakataon para hindi makahalata ang mga ito. Natitiis niya na sana ang lahat ng pagmamalupit sa kanya ng mga tao sa bahay na yun.
Ngunit isang araw, sumagad ang kasamaan ni Sylvia nang itinulak siya nito sa swimming pool na halos ikinalunod niya. Mabuti na lamang at nakita siya ng binatilyong si Vince at inabutan siya ng mahabang kahoy para mapunta sa gilid ng swimming pool, kung saan may hagdan at nakaahon si Jeya. Maraming salamat, Vince. Bakit ka ba niya inihulog? Anong naging kasalanan mo? Mali kasi yung naiabot kong tuwalya sa kanya. Kaya ayun, tinulak niya ako. Napakasama talaga ng ugali nila. Ha? Anong ibig mong sabihin, Vince? Pati ikaw ba sinasaktan nila? Hindi na sumagot pa ang binata. Sa halip ay nagmamadali na itong tumakbo papunta sa loob ng bahay. Matapos yon ay hindi niya na nakita pa si Vince hanggang sa sumapit na ang gabi. Tila nagkulong na ito sa kwarto buong maghapon. Kinabukasan, natataranta ang mga tao sa mansyon, kabilang na sina Arnulfo at Edmund. Hindi nila alam ang gagawin sapagkat walang tigil ang pagsusuka ni Sylvia at hindi nawawala ang pananakit ng tiyan nito. Arnulfo, dalhin niyo na ako sa doktor, pakiusap. Parang hindi ko na kaya at parang titigil na ang paghinga ko. Huwag ka mag-alala, Sylvia. Nagpatawag na ako ng ambulansya. Maya-maya lang ay darating na sila dito. Bakit hindi ka na lang nagpatawag ng doktor para pumunta dito? Hindi ko na talaga kaya, Arnulfo. Matapos yun sabihin ni Sylvia ay muli siyang nagsuka at umubo ng walang tigil at halos ilabas na ang mga laman loob sa labis na hirap. Maya-maya, nagulat sila Edmund at Arnulfo nang masaksihan nila na sumusuka ng mga tipaklong si Sylvia at tila ba wala na ito sa sarili dahil inuuntog niya na ang ulo sa sahig. Ilang beses pa niyang inuntog ng malakas ang kanyang ulo hanggang sa pumutok na yon at nagdulot ng labis na pinsala sa kanya habang patuloy na nagsusuka ng mga tipaklong na tila tuwang-tuwa sa pagtalon sa bawat paglabas sa kanyang bibig. Diyos ko, Sylvia, ano nangyayari sa'yo? Anong sakit ba ang dumapo sa asawa ko? Huwag po kayong mag-alala, sir. Parating na daw po si Dr. Estrella. Tanga! Napakakupad mong kumilos! Kanina ko pa yan iniutos sa'yo, ngayon ka lang gumalaw! Teka, nasa na ba si Jeya? Ay, pasensya na po, sir. Ilang beses ko pong tinawagan kanina pero busy ang linya eh. Ngayon lang sinagot. Tsaka hindi ko po alam kung nasaan si Jeya. Kanina ko pa nga po hindi nakikita eh. Magsasalita pa sana si Arnulfo para kontrahin ang sinabi ni Edmund. Ngunit napatingin sila kay Sylvia nang nagpakawala ito ng malakas na sigaw habang ibinubuga ang pinakahuling pagsuka nito ng mga tipaklong at biglang tumigil ito sa paghinga bago humandusay sa sementadong sahig. Nang lapitan siya ni Edmund at kinapa ang pulso, ay laking gulat nila nang wala ng buhay ang ginang. Sylvia! Anong nangyari sa'yo, Sylvia? Yun na lamang ang tanging nasambit ni Arnulfo habang nakatitig sa nakadilat na mata ng kanyang asawa na wala ng buhay. Sa kabilang banda, habang sila ay tumatangis sa pagkamatay ni Sylvia, may isang nilalang naman ang nagdiriwang dahil nakamit niya na ang unang lasa ng tagumpay. Walang iba kundi si Jeya. Mabilis na lumipas ang mga araw at natapos din ang maayos na libing ni Sylvia. Lahat ng kanilang kaanak at maging ang mga malalapit na tao na kakilala ng ginang ay hindi makapaniwala sa napakabilis na kamatayang sinapit niya. Nagsisimula pa lamang ako sa inyo, pamilyang Guerrero. Bitin na bitin pa ako sa mga ginagawa ko. Humanda kayo at ang iba mo pang kamag-anak, Arnulfo. Lahat ng taong konektado sa iyo, hindi makakaligtas sa galit ko. Isang umaga,
Habang abala na nagdidilig ng mga halaman at bulaklak si Jeya, ay may narinig siyang boses na tila galit na galit at marahas ang bawat bagsak ng salita nito. Nang lumapit siya sa pinanggagalingan ng boses ay napagtanto niya na si Edmund pala yun at tila kinagagalitan ang anak na si Vince. Kapag hindi mo inayos yung pag-aaral mo, sa susunod, baka magsawa na si Sir Arnulfo na pag-aralin ka at itigil niya na yung perang ibinibigay niya sa akin buwan-buwan. Lalo pa ngayong wala na si Ma'am Sylvia. Nag-iisip ka bang bata ka? Tay, ginawa ko naman po ang lahat pero yun lang po talagang kaya ko. Tanga! Kapag nalaman ni Sir Arnulfo yung katwiran mong baluktot, baka palayasin pa tayo nun dito sa mansyon. Gusto mo bang pulutin na lang tayo sa lansangan? Aray ko po, Tay. Nasasaktan po ako. Tama na po. Talagang masasaktan ka hanggat hindi ka nagtatanda. Kailangan nating mag-ingat sa mga kilos at galaw natin dito dahil pwede tayong palayasin anumang oras. Paano pag-aaral mo? Anong sasabihin ng mga tao sa atin pag uwi natin sa probinsya? Palagi na lang po kayong ganyan, Tay. Mas iniisip niyo pa yung sasabihin ng ibang tao kaysa sa akin na anak niyo. Ni minsan hindi niyo po ako tinanong kung ayos lang ba ako. Sarili niyo lang lagi ang iniisip niyo. Pati kay nanay nagawa niyo yun. Dahil hindi niyo pala talaga siya mahal. Walang hiya kang bata ka, tumigil ka. Huwag mo na mabanggit-banggit pa yung tungkol sa nanay mo. Kung hindi, isusunod kita sa kanya. Nang marinig ni Jeya ang pinag-uusapan ng mag-ama, ay nakadama siya ng labis na awa sa binatilyong si Vince. Sa pagkakaalam niya noon ay biktima ito ng pagmamalupit ng mga gerero, ngunit kabaliktaran pala yun. Dahil mismong ama niya ang nagdudulot ng labis na takot sa bata. Dahil hindi na nakatiis sa awa kay Vince, lumabas na siya mula sa pinagtataguan kanina at inawat ang lalaki sa pananakit nito sa kanyang anak. Sir Edmund, teka lang. Parang hindi na po tama yung ginagawa niyo sa anak niyo. Aba, nakikialam ka na, hampas lupa. Bakit? Ano bang alam mo sa pagdidisiplina ng magulang sa anak? Ha? Wala kang ang pamilya, di ba? Ulila ka, di ba? Oo, wala nga akong pamilya, pero naging anak din ako at naranasan ko din magkaroon ng magulang. Pero yung mga magulang ko, hindi kagaya mo. Ang sasama ninyo. Lahat kayo masama. Ayoko sa inyo. Ayoko sa inyo. Matapos sabihin yon ng binatilyo, ay umiiyak itong nagtatakbo papasok sa loob ng mansyon at doon ay nagkulong sa kanyang kwarto. Nakita mo ng ginawa mo? Kapag may nangyaring masama sa anak ko, hindi ko alam kung anong magagawa ko sa iyo, babaeng hampas lupa. Nanatili namang matatag si Jeya at tinitigan sa mga mata ang lalaki. Ngunit si Edmund hindi nakatagal sa pagtitig na yon at galit na umalis sa harapan niya, ngunit napahinto ito at nag-iwan ng salita kay Jeya. Hindi pa tayo tapos, babae. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung pakialamera. Kapag hindi tumino yung anak ko dahil sa'yo, paghihiwa-hiwalayin ko yung katawan mo. Hindi ako takot mamatay, Sir Edmund. Kagaya nga ng sinabi mo, ulilang lubos na ako. Walang pamilya at higit sa lahat, walang anak. Ngayon, sino sa atin ang natatakot mamatay? Matapos niyang sabihin yun ay tinitigan niya ng matalim at walang kakurap-kurap ang mga mata ni Edmund. Habang hingal na hingal sa labis na galit ang lalaki, wala na siyang nagawa kundi ang umalis ng tuluyan sa harap ni Jeya. Nang makalayo na ang lalaki, agad siyang pumunta sa harap ng kwarto ng binata at kumatok doon. Ngunit hindi siya nito pinagbuksan ng pintuan. Magpahinga ka muna dyan, Vince, ha? Kapag gusto mo ng kausap, nandito lang ang ate Jeya mo. Wika niya habang nasa labas ng pinto ng kwarto, ngunit wala ni anumang tugon mula sa bata na nasa loob. At dahil inisip niya na masama lang talaga ang loob ng binata, ay hindi niya na muna ito inabala pa. Sa halip ay bumalik na siya sa trabaho at ipinagpatuloy yon. Ngayong nabawasan ng mga kalaban mo, Jeya, magiging mas madali na lang sa'yo ang lahat. Nay,
Patawad kung matagal kitang hindi kinausap o sinulatan man lang. Huwag ka na mag-alala, Nay. Sa muling pag-uwi ko, bitbit ko na ang hustisya na matagal na nating inaasam-asam para kay tatay. Tanging bulong niya sa sarili habang lumuluha. Naging abala si Jeya sa mga gawain sa mansyon, kaya naman hindi na niya napansin pa ang paglabas ni Vince sa kwarto nito at pinakain siya ng isa sa mga kasambahay. Matapos kumain ay nagtungo ang bata sa likuran ng bahay kung nasaan ang swimming pool at doon ay umupo sa isa sa mga kahoy na upuan. Nagulat na lamang siya nang biglang may nagsalita sa bandang likuran habang malalim ang kanyang iniisip. Ayos ka lang ba, Vince? Kamusta ka na? Bakit ka nandito? Iwanan mo na ako. Gusto kong mapag-isa. Vince, kakampi mo ko. Hindi mo ako kaaway. Handa akong makinig sa lahat ng mga gusto mong sabihin. Sa sinabing yon ni Jeya ay napalingon sa kanya ang binata at ngumiti. Hudyat na nais na niyang makipag-usap. Dahan-dahan namang lumapit si Jeya sa binata na nakangiti rin at umupo sa tabi nito. Naaalala ko na naman tuloy si nanay. Kagaya mo rin siya, mabait, at palagi akong ipinagtatanggol kay tatay kapag pinapalo niya ako. Ha? Bakit? Ano bang nangyari sa kanya? Nasaan na siya ngayon? Patay na si nanay. 6 na taon pa lang ako noon pero naaalala ko na yung buong pangyayari. Ate Jeya, may pagtatapat ako sa'yo. Ipangako mo sa akin na wala kang ibang pagsasabihan, ha? Oo naman, Vince. Makakaasa ka. Mapagkakatiwalaan mo ang Ate Jeya mo. Sige, sabihin mo, ano ba yun? Si tatay, siyang pumatay kay nanay. Pinapalo ako nun ni tatay kasi hindi tama yung nabili ko nung utusan niya ako sa tindahan. Tapos inaawat siya ni nanay, pero hindi siya nagpaawat. Sinakal niya si nanay. Hindi niya tinigilan hanggang sa malagutan na ng hininga. Ay nako, Vince. Halika nga dito, payakap na ang Ate Jeya mo. Hindi ako makapaniwala na may mga asawa na magagawa yun sa kabiyak nila. Teka, kung ganun, bakit hindi na ikulong ang tatay mo? Dapat nakakulong siya ngayon dahil napatay niya ang nanay mo. Malabong may pakulong si tatay, Ate Jeya. Kasi nung mga panahon na yun, tauhan na siya nila Sir Arnulfo at Madam Silvia. Sila nagpalaya sa kanya kasi may kilala silang mga bigating tao sa gobyerno. Naiintindihan kita, Vince. Ganyan din ang nangyari sa tatay ko. Namatay na lang nang walang kalaban-laban at sila pala ang may kagagawan. Pero sa huli, naging bulag pa rin ang batas. Ha? Anong ibig mong sabihin, ate? Napatay na ang tatay mo at sila rin ang may kagagawan. Vince, may ipagtatapat din ako sa'yo. Pero mangako ka rin sa akin na sa atin lang to at walang ibang makakaalam. Pwede ba yon? Oo naman, ate. Ikaw lang ang naging mabuting tao sa akin sa mansyon na ito. Kaya karapatan mo ring pakitaan ng kabutihan. Salamat, Vince. Mabuti ka pa. Nakikita mo yung kabutihan ng tao sa'yo. Walang anuman po, ate. Pero ano po ba yung ipagtatapat ninyo? Isa akong mambabarang, Vince. Mangkukulam. Ganon. May alam ka ba tungkol sa kanila? Ha? Totoo po ba yan, ate? Naririnig ko na po yan noon tsaka nababasa ko rin sa ibang libro. Pero wala akong eksaktong ideya kung paano yun nangyayari. Kaming mga mambabarang, kaya naming pumatay ng tao gamit lang ang ritual at ang itim na kapangyarihan. Talaga po? Nakakatakot po pala kayong kalaban. Huwag niyo po akong babarangin, ha? Bakit ko naman yun gagawin sa'yo? Mabuti kang bata, Vince, kaya hindi mo dapat maranasan yon. Sabi po ni tatay wala daw akong kwenta. Tanga daw po ako. Bobo, walang alam. Hindi nag-iisip ng tama.
Huwag ka maniwala sa tatay mo. Siya lang ang naglalagay sa isip mo ng mga bagay na yan. Ang mga kagaya nilang masasamang tao, dapat pinabarang. Si Madam Sylvia po, di ba naging masama siya sa inyo? Ibig sabihin po ba, kayo ang dahilan ng pagkamatay niya? Binarang niyo po ba siya? Aaminin ko sa'yo, Vince. Oo, binarang ko siya. Pero nagsisimula pa lang ako sa paghihiganti ko sa kanila. Astig, nakakatakot. Pero ate, sana po huwag niyong gawin yun kay tatay ha. Alam ko po masama din ang turing niya sa inyo, pero kapag ginawa mo po yun sa kanya, mawawalan na po ako ng tatay. Mawawalan na ako ng kasama sa buhay. Siya na lang po kasi ang meron ako, kaya kahit masama siyang tao, mahal na mahal ko pa rin po si tatay. Napakaswerte ng tatay mo sa'yo, Vince. Yan nga lang ay hindi niya nakikita ang halaga at kabutihan mo. Siguro po, kung buhay pa yung tatay niyo ngayon, sobrang proud po yun sa inyo, Ate Jeya. Pero alam mo, Vince, hindi naaalis yung galit dito sa puso ko. Ang gusto ko pa rin sa ngayon ay ituloy ang paghihiganti sa kanilang lahat. Lalo na dyan kay Arnulfo Guerrero. At walang sino man makakapigil sa akin. Naiintindihan kita, ate. Huwag ka mag-alala. Lahat ng mga pinag-usapan natin ngayon, tayo lang ang makakaalam. Salamat, Vince. O siya, tara na. Bumalik ka na dun sa loob at baka hinahanap ka na ng Tatay Edmond mo. Matapos ang kanilang pag-uusap ay napakaraming nalaman ni Jeya at kahit paano ay gumaan ang kanyang kalooban dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay mayroong nakinig sa kanya at nakahanap siya ng mahihingahan at yon ay sa katauhan ng isang bata na si Vince. Lumipas ang mga araw, patuloy sa pagmamalupit si Arturo kay Jeya. Mas lumala pa ang ginawa nitong kasamaan sa kanya ng isang araw. Jeya, halika nga dito. Bakit hindi mo pa naitatapon itong mga basura? Hindi ba trabaho mo yan? Opo, sir. Kaya lang po, bukas pa po ang araw ng pagtatapon natin. Kaya po isinalansan ko muna at inipon dyan sa tabi ng gate. Ang pinakaayaw ko sa lahat ay yung tatamad-tamad at hindi ginagawa ang trabaho nila. Diyan ka nababagay, palibasa galing ka sa basura, kaya sanay na sanay ka sa amoy ng mga yan. Aray ko po, sir. Bakit niyo naman po ako itinulak dito sa mga basura? Nagtatanong ka pa talaga? Dahil diyan ka nararapat. Pag uwi ko mamayang gabi at nakita ko pa rin na nakatambak yung mga basura na yan, ipapatapon ko na yan kay Edmond kasama ka. Sige po, sir. Mamaya po gagawin ko na yan ng paraan. Itatapon ko na ang mga yan. Huwag mo akong subukan, Jeya. Masigit pa dyan ang kaya kong gawin sa'yo. May pagbabantang sabi sa kanya ni Arnulfo bago pagalit na umalis sa harapan niya at tinungo na ang kotse para umalis. Naiwan namang umiiyak si Jeya habang nagpapagpag ng katawan dahil sa ilang mga basura na dumikit sa kanya. Naging maayos naman ang mga araw na lumipas, bagamat ay nais na niyang isagawa ang pambabarang sa among lalaki dahil sa patong-patong na kasamaan nito sa kanya. Ngunit mas minabuti niya muna na mag-ipon ng sapat na lakas at masusing paghahanda para patumbahin ang kanyang amo. Isang araw, hindi inaasahang bisita ang dumating at ang labis na ikinagulat nila ay hindi lang pala ito basta bibisita lang dahil doon na daw ito maninirahan kasama nila sa mansyon. Si Bettina, ang nakababatang kapatid ni Sylvia na isa pa sa magdudulot ng kalbaryo sa buhay ni Jeya. Siya si Bettina, kapatid siya ng Ma'am Sylvia ninyo. Kaya ma'am na rin ang itatawag niyo sa kanya. At susundin niyo kung anong mga ipag-uutos niya. Nagkakaintindihan ba tayo? Jeya, Edmond? Opo, sir. Hoy, babae, kung sino ka man, ipagtimpla mo nga ako ng kape. Sarapan mo, ha? Bilis! Opo, ma'am. Ngayon din po. Mabuti naman at naisipan mong dito na tumuloy, Bettina. Hindi ka man lang nakadalaw ng burol ng ate Sylvia mo hanggang sa mailibing na siya. Pasensya ka na, kuya, ha? Masyadong maraming gawain sa negosyo ko, eh. Naiintindihan ko naman. Pero kung nakita mo lang sana kung paano namatay ang ate mo,
Ay, nako. Baka hindi ka makapaniwala. Ha? Oo nga pala. Ano bang ikinamatay ni ate? Maging kami hindi na nalaman ang dahilan kung ano nangyari. Pero palaisipan pa rin sa amin hanggang ngayon kung anong tunay na nangyari sa kanya. Bago siya namatay ay sumusuka siya ng mga tipaklong at inuuntog niya ang ulo niya sa sahig dahil daw sa sobrang sakit noon. Ah, anong sabi mo, kuya? Sumuka ng mga tipaklong si ate Sylvia bago siya namatay? Ay naku, Sus Mariosep! Nasa gitna sila ng pag-uusap nang bumalik si Jeya at dala na nito ang kape ni Bettina. Ito na po ang kape ninyo, ma'am. Ngunit pag-abot ni Bettina sa kape ay tila sinadya niya na ihulog ito at bitawan mula sa pagkakahawak dito. Agad namang nabasag ang tasa noon at nagkalat sa sahig. Ano ba naman yan? Napakatanga mo! Ang simple-simpleng bagay hindi mo pa magawa ng tama! Jeya, ano na naman bang kalokohan yan? Para kang laging bago ng bago sa mga gawain dito sa bahay ah. Pasensya na po. Lilinisin ko na lang po. Ako na lang po ang bahala. Alam mo, kuya, parang may paglilibangan na ako habang nandito ako sa mansyon. Magandang laruan tong babaeng to, ah. Ikaw ang bahala, Bettina. Tutal naman ay kapatid ka ng asawa ko. Ituring mo na rin na bahay mo ito. Oh, narinig mo yun, ha? Ituring ko na rin daw na bahay ko ito. Ibig sabihin, lahat ng gusto ko susundin mo. Maliwanag ba? Opo, Ma'am Bettina. Habang nakaluhod si Jeya sa sahig at nililinis ang nagkalat na bubog, ay biglang tumayo si Bettina at sinadya nitong sipain ang dalaga. Tumabi ka nga dyan at dadaan ako. Nasaan ang banyo? Aray, Ma'am Bettina, dahan-dahan naman po. Ay, nandyan ka pala. Pasensya na, ha? Akala ko kasi basura. Diyan ka na nga. Pang-asar na sambit ni Bettina kay Jeya at dinuraan pa siya nito sa muka bago lampasan. Sumusobra na talaga kayo. Mga hayop kayo. Ngayon hindi na ako mananahimik pa. Matitikman nyo ng galit ko. Matapos ang pangyayaring yon ay galit na tumayo si Jeya at iniwanan ang kanyang ginagawa. Nagpupuyos na nagtungo sa maliit na kwartong tinutulugan niya sa likod ng bahay at doon ay nagkulong. Naghihimutok na inilabas ang mga kagamitan sa pambabarang. Ngayon tingnan natin kung sinong tunay na magmumukhang laruan, Bettina. Inilabas niya sa itim na kahon ang manika na gawa sa lumang tela at kasabay noon ay ang karayom na kulay itim. Inilabas din niya ang isang maliit na kahon na puno ng mga bulate at ipis ang laman. Itinaas niya ang dalawang kamay habang nakapikit at umuusal ng masamang orasyon. Halos isang oras siyang nagbigkas ng mga dasal bago lubusang lumabas ang bisa ng mga yon. Mga alagad kong ipis at bulate, pumasok kayo sa katawan ng babaeng ito at sirain ninyo ang loob ng kanyang katawan. Samantala, habang nasa banyo naman si Bettina ay bigla siyang napasigaw dahil nakita niya ang duming inilalabas niya ay pawang mga malulusog at matatabang bulate. Ah! Tulong! Kuya Arnulfo! Ang daming bulate na lumalabas sa akin! Ano ba itong nangyayari? Agad namang kumatok sina Arnulfo at Edmond sa pintuan ng banyo, ngunit hindi nila yon mabuksan. Hindi ko mabuksan ang pinto, kuya! Pipihit mo lang, Bettina! Sir, mukhang nakalak sa loob. Hindi niya yata alam na nailak niya. Ay, Diyos ko po, ano ba ito nangyayari sa pamilya namin? Samantala, wala pa ring humpay ang paglabas ng mga bulate kay Bettina. Hindi siya makatayo ng maayos dahil hindi niya alam kung paano maglalakad upang abutin ang kanyang mga damit. At dahil sa pagpupumilit niyang tumayo ay nawalan siya ng balanse at nadulas. Tumama ang batok niya sa kanto ng inidoro at pabagsak na napahiga siya sa sahig ng banyo. Nagdurugo na ang kanyang ilong at ulo nang mabuksan nila Arnulfo ang pintuan ng banyong yun. Bettina, ano nangyari? Ma'am Bettina, ayos lang po ba kayo?
Pinakikiramdaman nila ang babae kung buhay pa, ngunit kapwa sila halos mapatalon sa gulat nang walang ano-ano ay nakita nila na nagbuga ang babae ng napakaraming ipis na kulay itim. Nagliparan ang mga yon sa mukha nila at isa-isa silang napaatras. Sa halip na tulungan si Bettina ay nagkanya-kanya sila ng takbo dahil sinasalakay sila ng mga ipis na lumalabas mula sa kanyang bibig. At dahil nga hindi na nila natulungan pa ang babae, tuluyan nang naubusan ito ng dugo at nawalan ng buhay habang nakanganga at nakadilat ang mga mata na nakahandusay sa sahig ng banyo. Ano mga inutil? Masaya ba? Masaya ba ang laro na ibinibigay ko sa inyo? Hindi pa ako tapos. Nasa pangalawang yugto pa lamang ako ng aking paghihiganti. Uubusin ko kayong lahat. Uubusin ko kayo! Matapos isagawa ni Jeya ang pambabarang kay Bettina, ay isa-isa niyang iniligpit ang kanyang mga kagamitan. Pawis na lumabas sa kanyang silid. Dali-dali siyang nagpunta sa mansyon at nagkunwari na nag-aalala sa nangyari kay Bettina. Diyos ko, Ma'am Bettina, ano po ang nangyari sa kanya, sir? Paayos pa naman siya kanina nung kausap natin, hindi ba? Hindi ko alam. Wala akong alam. Ay, ewan ko. Mababaliw na yata ako. Tila hindi na yata normal ang nangyayaring ito sa mga tao dito sa mansyon ah. May palagay ako, sir, na meron talagang kakaiba. Ah, anong ibig mong sabihin, Edmond? Naisip ko lang, sir, nang bago mamatay si Madam Sylvia, may lumabas din sa kanya noon na mga insekto, hindi ba? Tapos halos katulad lang din ng nangyari kay Ma'am Bettina. Pareho silang nagsusuka ng mga insekto. Ano naman ngayon? Anong iniisip mo, Edmond? Sa lugar po namin, sir, kapag ganyan na nangyayari, malakas ang paniniwala namin, may nambabarang sa kanila. Ano bang kalokohan yung sinasabi mo, Edmond? Wala ka na talaga matinong sinabi. Sige, buhatin mo na yung Ma'am Bettina mo nang madala na tuloy natin sa ospital. Ospital? Sigurado po ba kayo, sir? Mukha pong patay na yan eh. Sa tingin ko, hindi na sa ospital kailangan dalhin yan. Dalhin niyo na po sa punerarya. Ay, sa tingin ko nga. Edmond, sa punerarya mo na nga lang dalhin si Bettina. Ihanda mo na ang sasakyan at sasama ko. Sige po, sir. Ngayon din po. Ingatan niyo po si Ma'am Bettina. Kawawa naman siya. Hindi pa nga kami lubos na nagkakakilala eh. Nawala na siya kaagad. Ang pagkukunwaring pag-aalala ni Jeya. Habang sa likod ng kanyang isip ay ang abot langit na tuwa at tagumpay. Nang makaalis sina Arnulfo at Edmond ay tila nawawala na sa sarili na nagsasayaw sa gitna ng sala ng mansyon si Jeya. Naabutan siya ni Vince sa ganoong eksena. Ang galing-galing mo talaga, Jeya. Tagumpay ang sumunod mong plano. Mabuti na lang at nasa bakasyon ang ibang mga kasambahay. Sino mag-aakala na ang Jeya na iyakin at lampa noon ay isa ng magaling na mambabaran ngayon? Ate Jeya, ayos ka lang po ba? Bakit parang ang saya sa inyo pa po na namamatay na yung mga tao dito sa bahay? Shh! Huwag kang maingay, Vince. Masaya lang ako kasi wala na ang isa sa mga kalaban ko. Ibig sabihin kayo rin ang may gawa nun kay Tita Bettina? Binarang niyo rin po ba siya? Nararapat lang sa kanya yon, Vince. Ang mga taong kagaya niya ay hindi na dapat pinagtatagal sa mundong ito. Naiintindihan kita, ate. Pero sana lang, alam mo pa rin ang limitasyon ng mga ginagawa mo. Huwag ka mag-alala, Vince. Isusunod ko lang Tatay Edmond mo. Di ba isa rin siya sa mga masasamang tao dito sa mansyon? Huwag po, ate. Huwag ang tatay ko. Huwag po si Tatay Edmond. Bakit? Kriminal siya. Hindi ba't siyang pumatay sa nanay mo? Hahayaan mo na lang ba na hindi makamit ng nanay mo ang katarungan? Matagal na po yun, Ate Jeya. Naniniwala po ako na pinatawad na po siya ni nanay. Naniniwala ako na hirap makaakyat ngayon sa langit ang nanay mo dahil hindi pa niya nakakamit ang tunay na katarungan. Yon ang totoo, Vince. Tama na, Ate Jeya. Patahimikin na lang po natin ang buhay natin.
Pwede ba? Huwag mo nang ipagtanggol ang tatay mo. Dahil kapag ginawa mo yun, parang ikaw na rin ang pumatay sa nanay mo. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! Gayahin mo ko, Vince. Ipinaghihiganti ko ang pagkamatay ng aking ama at ibibigay ko sa kanya ang hustisya na karapatan niyang makuha. Tama na! Tama na po, Ate Jeya! Nagsisisigaw na tumakbo si Vince papasok sa kanyang kwarto habang binibigkas ang salitang tama na ng paulit-ulit. Naiwan naman si Jeya sa sala na sunod-sunod ang paghalakhak at tila ba tinatakasan na ng katinuan. Mabilis na lumipas ang mga araw na ipalibing na nila Arturo si Bettina. Hanggang ngayon ay hindi pa rin sila makapaniwala sa mga pangyayari. Tila isang bangungot lang ang lahat sa kanila. Samantala, hindi naman mapakali si Edmond sa labis na pag-iisip. Batid niya na may kakaiba na talagang nangyayari sa loob ng mansyon. Pakiramdam niya ay hindi na talaga normal ang lahat. Kinabukasan, habang abala si Edmond sa paglilinis ng sasakyan ng amo, ay bigla siyang natigilan dahil nakadama siya ng kakaibang pakiramdam. Naninikip ang dibdib ko. Ang sakit ng ulo ko. Parang hindi ako makahinga, Sir Arnulfo. Ay, naku Edmond, baka mataas lang ang dugo mo. Teka, ikukuha kita ng tubig. Sa kabilang banda, habang hawak ni Jeya ang manika na gawa sa luma at itim na tela, mahigpit niyang itinatali ang katawan nito gamit ang itim na sinulid. Tingnan lang natin kung makakahinga ka pa dito sa gagawin kong ito, Edmond. Bakit mas lalong sumasakit ang dibdib ko? Bakit parang lalo akong hindi makahinga? Tulong! Nang makabalik si Arturo ay nakita niya na nakahandusay na sa sahig si Edmond. Nang subukan niyang buhatin ito ay naramdaman niya na buhay pa ang lalaki, ngunit habol hininga na. Jeya! Nasaan ka ba? Tulungan mo ko! Buhatin natin si Edmond, Jeya! Ngunit nakailang ulit na siya sa pagtawag kay Jeya ay hindi pa rin ito lumalabas dahil abala sa ginagawang pambabarang kay Edmond. Maya-maya lumabas si Vince na siyang tumulong kay Arnulfo. Tay, kumusta po? Ayos lang po ba kayo? Uminom po muna kayo ng tubig, Tay. Salamat, anak. Nasaan si Boss Arnulfo? Umalis siya, Tay. May kakausapin daw pong tao sa labas. Baka maya-maya lang, bumalik na rin po yun. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa akin, anak. Basta bigla na lang nanikip ang dibdib ko kanina. Nasa gitna sila ng ganoong pag-uusap nang makita ni Vince na parang may mga pigsa na mabilis na tumubo sa bawat parte ng katawan ni Edmond. Gulat na gulat siya sa kanyang nakita. Tay, ano po yung mga tumutubo sa leg at mukha ninyo? Parang mga pigsa na may butas. Ang sakit! Ang hapde, anak! Tumawag ka ng doktor! Bilisan mo! Opo, Tatay! Nung mga oras na yon, hindi alam ni Vince kung ano ang gagawin dahil sila lamang ng kanyang tatay ang naroroon. Hindi niya makita si Jeya dahil abala ito sa ginagawang ritual at ang mga kasambahay naman ay kasalukuyan pa ring nasa bakasyon. Maya-maya, eksaktong dumating si Arnulfo. Sir Arnulfo, si Tatay po parang kailangan na yatang dalhin sa doktor. Palala na po ng palala. May mga tumutubo pong sugat sa buong katawan niya. Ay, sige, halika at dalhin na natin siya sa ospital. Mabilis na pinaandar ni Arnulfo ang sasakyan matapos nilang pagtulungan na isakay doon si Edmond. Nang nasa ospital na sila ay halos hindi na makatiis sa labis na sakit si Edmond at tila may mga dugo at nanana na naglalabasan sa kanyang mga sugat.
Idagdag pa ang tila mga insekto na kulay berde na nagliliparan paikot sa kanya na hindi nila mawari kung saan nagmumula. Matapos nilang magpakonsulta sa doktor ay tila wala namang nangyari dahil pinauwi lamang sila ng kilalang doktor ni Arnulfo. Simpleng sugat lamang daw yun, kaya niresetahan lamang sila ng gamot na dapat niyang inumin. Kinahapunan, nang makauwi na sila sa bahay ay lumala pa ang kondisyon ni Edmond. Ngayon ay sumusuka na siya ng mga palaka at ibang uri ng mga insekto kasama ang gamo-gamo. Samantala, tila naglalaro naman si Jeya sa kanyang ginagawa. Naisipan niya na tigilan muna si Edmond at hayaan muna ito na mahirapan sa kanyang nararanasan. Oops, kumalma ka lang muna, Jeya. Huwag mong ubusin ang lakas at kaalaman mo para sa walang kwentang Edmond na yan. Itinigil niya muna ang pambabarang kay Edmond dahil mas gusto niyang mahirapan ito ng mas matagal dahil sa kasamaan na ginawa rin nito sa kanya at para na rin sa galit niya nang malaman na ang lalaki pala ang kumitil sa buhay ng sarili nitong asawa. Inayos niya ang sarili at muling bumalik sa loob ng kabahayan. Dahil nga hindi nila iniisip na si Jeya ang gumagawa ng lahat, ay tila hindi na rin nila hinahanap ang presensya nito. Samantala, naging maayos ang kondisyon ni Edmond, bagamat ay naroon pa rin sa buong katawan niya ang mga sugat, ngunit hindi na siya hirap huminga gaya nung nakaraang araw. Ngunit dahil alam ni Vince ang lihim ng babae, nilapitan niya ito habang naglilinis ng hardin sa labas ng bahay kinahapunan. Nagulat pa si Jeya nang biglang magsalita sa likod niya si Vince. Alam kong ikaw ang gumagawa nito kay tatay, Ate Jeya. Nakikiusap ako. Sana naman tigilan mo na siya, ate. Oo, alam kong naging masama siya sa'yo, pero kahit paano naman, nakikita ko na gusto niya ring maging mabuting ama sa akin. Saglit naman na natigilan si Jeya sa ginagawa at napabaling sa binata. Ikaw pala, Vince. Naiintindihan ko naman yung nararamdaman mo, pero ang dami kasing kasalanan na ginawa ng tatay mo. Alam mo yun, hindi ba? Ate, kung ano man yung nagawa niyang kasalanan sa akin at sa amin noon ni nanay, napatawad na namin siya. At alam ko naman na hindi ganun kalalim ang mga nagawa niya sa'yo para gawin mo to sa kanya. Ang dali mong sabihin yan, Vince, dahil hindi ikaw ang nasa kalagayan ko. At ganun lang din ba kadali para sa'yo na pumatay ng tao kahit pwede mo namang piliin na magpatawad, ate? At kapag ginawa mo yon, naiisip mo ba kung anong mangyayari sa akin? Ate, anak ka din. At alam mo ang pakiramdam ng anak na nawalan ng magulang. Kapag pinatay mo si tatay, para mo na ring ipinaranas sa akin ang paghihiganti mo dahil aalisan mo ako ng tatay na siya na lang na meron ako. Pag-iisipan ko, Vince. Mahirap yan. Kung alam mo lang, mahirap yung hinihiling mo sa akin. Madali lang po yan, Ate Jeya. Kung palalayain mo lang yung sarili mo sa labis na galit, magagawa mo magpatawad. Hindi kita pipilitin ngayon. Hindi kita mamadaliin sa mga desisyon mo. Ikaw na ang bahala kung matitiis mong may mawalan uli ng ama dahil lang sa paghihiganti mo. Tandaan mo, ate, hindi kami ang tunay mong kalaban. Matapos ang mga makahulugang salita na yon ng binata, ay umiiyak siyang iniwanan si Jeya. Habang si Jeya naman nang maiwang mag-isa ay tila inilabas ang lahat ng sama ng loob at naghuhumiyaw sa pag-iyak na tila hindi maipaliwanag ang galit sa kanyang puso. Kinabukasan, napansin nila na nawawala na ang mga sugat ni Edmond sa katawan at bumubuti na ang kanyang pakiramdam. Naging masigla na rin siya at naging masayahin. Yun ang tunay na Edmond bago pa man siya mapunta sa poder ng mga gerero at maimpluwensyahan ng mga ito. Mabuti naman tay, umayos na ang pakiramdam nyo. Sana po magtuloy-tuloy na. Kumain na po kayo para makainom na po kayo ng gamot.
Anak, maraming salamat. Patawarin mo si tatay sa pagiging masama sa iyo, ha? Patawarin mo ako sa mga panahon na sarili ko lang ang iniisip ko. At higit sa lahat, sana anak, napatawad mo na ako sa nagawa ko sa nanay mo. Hindi ko naman talaga intensyon na gawin yun. Tay, bata man ako kung titingnan, pero alam ko na pong tanawin ang buhay sa magagandang parte nito at hindi yung masasamang alaala. Pwede pa naman po tayong magsimulang muli, Tay. Maraming salamat sa pag-unawa mo, anak. Ako na ang pinakamaswerteng tatay sa buong mundo dahil sa pagkakaroon ng anak na kagaya mo. Huwag na tayong magdrama pa, Tay. Ang mahalaga, pareho na nating tanggap ang lahat. At naging maayos na nga ang relasyon ng mag-ama dahil sa mga pangyayaring yun. Nais din magpasalamat ni Vince kay Jaya dahil alam niya na nilambutan na ng babae ang puso para tuluyang itigil ang pambabarang kay Edmond. Ang buong akala nila ay maayos na ang lahat, ngunit ang pinakapuso ng paghihiganti ni Jaya ay doon pa lang pala magsisimula. Isang gabi, kauuwi lamang ni Arnulfo galing sa labas. Tila hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Masakit ang kanyang ulo at buong katawan. Hindi rin siya kumain buong maghapon dahil wala siyang gana. Sir, kumain po kayo kahit kaunti lang para makainom kayo ng gamot. Ayoko! Naiintindihan mo ba? Mabuti pa lumabas ka na dito. Sige po, sir. Sakaling may kailangan kayo, tawagin niyo lang po ako sa sala. Labas! Bahagya pang napalundag si Edmond dahil sa gulat nang sigawan siya ni Arnulfo. Samantala, habang nahihirapan si Arnulfo sa nararamdaman, ay tila nagdiriwang naman sa kanyang lungga si Jaya. Ngayon na ang araw na itinakda ko para sa iyo, Arnulfo. Oras na para magbayad ka sa kasalanang nagawa mo. Hinawakan niya ang mukha ng maliit na manika at nilamukos yun, habang dinadaganan niya ng kulay itim na mabigat na bato at patuloy sa kanyang pagtawa. Sa kabilang banda, hindi na alam ni Arnulfo kung paano kikilos dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Maya-maya pa, tila natatabingi na ang kanyang muka at nawawala na ito sa tamang posisyon. Hindi rin siya makagalaw dahil tila pakiramdam niya ay may nakadagan sa kanya na mabigat na bagay. Ang sakit! Aray ko! Sobra! Yun na lamang ang tanging nasambit ni Arnulfo. Maya-maya, pinipilit niyang bumaba ng hagdanan galing sa kanyang kwarto. Halos hindi na siya makalakad dahil sa bigat ng katawan at ang mukha niya ay hindi na makilala kung anong itsura dahil sa labis na pagkakatabingi nito. Sir Arnulfo, sandali lang po, huwag kayong gagalaw. Aakyat ako dyan para tulungan kayong makababa. Ilang saglit lamang nakababa na si Arnulfo sa tulong ni Edmond at iniupo niya yon sa may sofa sa sala. Hingal na hingal ito na hinahawakan ang kanyang ulo. Aray! Ang sakit ng ulo ko! Alisin mo ang sakit ng ulo ko, Edmond! Gumawa ka ng paraan! Parang awa niyo na, hindi ko na kaya ang sakit! Dalhin niyo ako sa doktor! Habang nangyayari yon, tuwang-tuwa naman si Jaya na patuloy na tinutusok ng karayom ang ulo ng manika na hawak niya habang gigil na gigil sa kanyang pagtawa. Tay, alam niyo po, sa tingin ko, hindi doktor ang kailangan ni Sir Arnulfo. Ano kaya kung tumawag na tayo ng albularyo? Paano ka naman nakakasiguro na albularyo ang kailangan niya, anak? Baka po may kakilala kayo, Tay. Magtanong-tanong po tayo habang hindi pa huli ang lahat kay Sir Arnulfo. Nang biglang maalala ay napaisip si Edmond. Parang may naririnig akong magaling daw na antingero at albularyo dito sa Kogon, pero hindi ko alam kung naririto pa siya ngayon. Subukan niyo po, Tay. Baka hindi na umabot si Sir Arnulfo.
Dali-dali namang umalis si Edmond at binaybay ang lugar kung saan niya noon narinig na kinaroroonan ng antingero. Halos paliparin niya ang sasakyan ng amo para lang mabilis na makarating sa lugar ng naturang antingero. Hindi naging madali sa kanya ang paghahanap dito dahil nasa sulok at liblib ang bahay noon. Mabuti na lang at may dala siyang sasakyan. Mabuti na lang din kilala ang antingero sa lugar nila, kaya naman madali itong naituro ng mga tao. Nang makita ang bahay ng antingerong si Ricky, ay agad niyang sinabi dito ang pakay at naunawaan naman agad ng antingero ang kanyang ibig sabihin. Mabilis itong sumama kay Edmond, bitbit ang bag at dinala niya ito sa bahay nila Arturo, kung saan labis na ang paghihirap na dinaranas ng amo sa kamay ng mambabarang na si Jeya. Pagdating pa lang sa bahay ng matanda ay kitang-kita na ni Ricky kung gaano kalubha ang kalagayan ni Arnulfo. Mukhang kanina ka pa pinaglalaroan ng mambabarang na to ah. Teka, palalabasin natin siya sa lungga niya. Isinuot niya ang gintong medalyon ng San Benito, matapos ay may kinuha siya mula sa dalang bag na tila isang parte ng alimango. Ito ang suklob, ang talukap ng alimango na mabisang pantanggal at pangontra sa mga barang. Ipinatong niya yon sa ulo ni Arnulfo at nagsimulang manlaban ang lalaki. Umusal naman ng banal na orasyon si Ricky habang nakapikit. Nang una ay mahina pa yon, ngunit maya-maya ay palakas na ng palakas ang kanyang orasyon na ginagawa. Lalo lamang nanlaban si Arnulfo, ngunit hindi niya matamaan ng mga suntok ang antingero. Tila ba tumatagos lang sa katawan nito ang bawat pagsuntok na kanyang inihahataw. Sa ngalan ng medalyon ng San Benito, ipakita mo sa akin ang anyo na mambabarang na nasa katawan ng lalaking ito. Matapos niyang bigkasin yun, tila nag-ilaw ang medalyon na suot niya sa kanyang leeg at inilabas noon ang figura ng isang babae na kasalukuyang nasa gitna ng ritual ng pambabarang. Kilala kita, babae. Binabalaan kita kung ayaw mong magwakas sa hindi magandang paraan ng buhay mo. Palayain mo ang matandang ito. Ngunit tila walang balak tumugon ang mambabarang. Sa halip ay mas lalo pa nitong pinahirapan si Arnulfo. Ilang saglit pa, halos hindi na nila makilala ang matandang lalaki. Kulubot at nangingitim na ang muka nito at ang dila ay nakalabas na halos sumayad na sa lupa. Kitang-kita din sa kanya na tila hirap na. Kuya, si Sir Arnulfo, parang iba ng itsura. Nararamdaman ko malapit lang dito ang mambabarang. Alam ko po kung nasaan siya, kuya. Halika, sasamahan po kita. Pagkasabi noon ay dali-dali nilang tinungo ang kinaroroonan ng mambabarang, habang pinagtutulungan na buhatin nila Vince at Edmond si Arnulfo. Maya-maya, narating na nila ang kwarto ni Jeya kung saan ginagawa ang ritual ng pambabarang. Ah, nandito ka lang pala ha? Mabuti naman at hindi mo na ako pinahirapan. Ngayon tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong gawin. Isang malakas na sipa sa pintuan ng kwarto ang ginawa ni Ricky at agad naman nabuksan yun. Sabi ko na nga ba ikaw ang mambabarang eh. Nang nagkita pa lang tayo nun sa palengke, ramdam ko na hindi mabuti ang hangarin mo. Kahit kailan talaga pakialamero kang antingero ka. Tutal nagmamatigas ka. Sige, bibigyan kita na maayos na laban. Kung ayaw mong madamay dito, huwag kang makialam, mayabang na antingero. Pasensya ka na ha. Gusto ko lang talagang madamay eh. Vince, Kuya Edmond, huwag niyong bibitiwan si Mang Arnulfo ha. Kinuha ni Ricky ang anting-anting ng kaliskis ng buwaya na may laman na benditadong bala ng baril. Hinugot niya rin ang tirador na nasa kanyang bulsa at ginawang bala dito ang anting-anting. Inasinta niya sa mata ang mambabarang at sa isang iglap lang, tila nagsisigaw sa galit dahil sa tama ng bala ng anting-anting sa kanyang mata.
Walang hiya ka! Papatayin kita, antingero! Huwag ka nang lumaban pa, dahil ang mga katulad mo ay walang lugar dito sa mundo. Mabilis at galit na sumugod si Jeya sa kanila, ngunit nakakuha agad ng anting-anting si Ricky sa dala niyang bag. Mula doon ay hinugot niya ang pinatuyong buto ng buitre at itinusok yon sa leeg ni Jeya. Napaungol sa sakit ang mambabarang at nanghihina na bumagsak sa sahig. Napasigaw naman sa awa si Vince. Ate Jeya! Tama na po! Hindi naman talaga masamang tao si Ate Jeya. Masyado lang siyang nadala ng galit dahil sa gusto niya makapaghiganti sa pumatay sa tatay niya. Samantala, tila naging mabuti na ang kondisyon ni Arnulfo nung mga oras na yon. Bumalik na siya sa normal at tila walang nangyari sa kanyang katawan. Habang hirap na hirap ay nagawa pang magsalita ni Jeya. Hindi ko man makuha ang katarungan sa pagkamatay ng aking amang si Rodolfo. Masaya ako na nagawa kong maging magkasundo at maging maayos muli ang relasyon ninyo ng tatay mo, Vince. Ha? Si Rodolfo Delioso? Anak ka niya? Oo, siya ang tatay ko. Gusto ko lang sana mabigyan ng katarungan ng kanyang pagkamatay. Pero masaya na ako. Hindi ko man yun makamit. Diyos ko, Jeya, patawad sa mga nagawa ko sa iyo at sa ama mo. Alam kong walang kapatawaran na nagawa ng pamilya namin sa inyo. Ganun pa man ay humihingi ako ng tawad sa iyo at sa iyong ina. Ibig sabihin, siya rin na may gawa kung bakit ako biglang nagkasakit noon. Opo, Tay. Pero dahil sa pakiusap ko na huwag niyang ituloy, dahil wala naman tayong kasalanan sa kanya, itinigil niya ang pambabarang sa inyo. Maraming salamat, Jeya. Patawad din sa lahat ng mga masasamang nagawa ko sa iyo. Salamat dahil sa iyo naging maayos muli ang pagsasama namin ng anak ko. Ngayon, tapos na ang laban. Dahil lahat kayo ay isasama ko. Isasama ko kayo sa kamatayan! Habang nakasalampak sa lapag, ubod lakas niyang inihampas ang kamay sa sahig at nagdulot yon ng tila isang malakas na pagyanig kasabay ng pag-ihip ng malakas na hangin at lahat sila ay nagtalsikan kung saan-saan maliban sa antingerong si Ricky na tila ipinagkit ang mga paa sa kanyang kinatatayuan. Gaano man kabuti ang naging hangarin mo, Jeya, masama naman ang pamamaraan mo para makuha ang katarungan na iyong inaasam. Sa huli, hindi pa rin mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Matapos sabihin yon, dinukot ni Ricky sa bulsa ng pantalon ang aghimuan. Ito ay isang espesyal na punyal na may 7 talim sa magkabilang gilid. Puno ito ng orasyon at balot sa mga banal na dasal. Isinaksak niya yon sa puso ng mambabarang kasabay ng malakas na orasyon. Sa isang iglap lang ay bumagsak sa sahig ang walang buhay na mambabarang hanggang sa nagliyab ito, nasunog at naging abo. Muling lumakas ang hangin at tinangay ang abo na yon ng mambabarang hanggang sa tuluyan na itong mawala sa loob ng kwarto. Ang pagsubok at suliranin na yon sa kanilang pamilya ay labis na nagbigay ng aral at paalala sa kanilang lahat na ang paghiganti ay walang maidudulot na mabuti. Lahat ng sigalot at gusot sa pamilya ay maaayos kung pipiliin niyong magpatawad upang makamit ang tunay na katarungan at kapayapaan. Hello! Happy Sunday po sa inyong lahat. December 1, magpapasko na. Dahil dyan, meron tayong shoutout. Shoutout po kay Maria Rosalie Galandes sa Galandes at Ramos family from Cagayan de Oro City. Kumusta po kayo dyan? Mag-iingat po kayo lagi. Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Kwentong Enteng. Hello kay Elisa Disierto, bagong listener natin from Hong Kong. Welcome po sa Kwentong Enteng. Hi po kay Girly Aguasito from Zamboanga City.
Hello po kay Jennifer Robles from Qatar. Kay Clarice Junco from Riyadh, Saudi. Hello din po kay Peter Tom Galandines. Hello rin po kay Gonzalo Albiog. At syempre kay Wilma Albandia from Macau. Maraming salamat po sa suporta mula kay Kwentong Enteng.